ang Knights of Columbus Dr. Jose Rizal Council 5507 at ang Makiling Assembly ay magbibigay po sa gabi ito ng necrological service upang bigyan ng parangal at tribute ang ating kapatid na mayapa na si Sir Knight Pablo Lim. Ang layunin po ng gagawin natin seremonya ay upang sariwain natin ang mga magagandang alaala ng ating kasamang o kapatid na si Sir Knight Pablo. Mga alaala po na alam natin na humaplos sa ating mga puso, maging tayo man po ay kanyang kaibigan, maging tayo man ay kanyang kapatid, kapamilya at kapuso, ang mga alaala po yan ay ating sasariwain. At sa hatid po natin sa kanyang huling hantungan, ang mawawala lang po sa atin ay ang kanyang pisikal na katawan. Subalit, ang mga alaalang ito ang magsisilbi pong kasangkapan upang si Brother Pabs o tinatawag namin Sir Knight Pablo Lim ay hindi natin makalimutan. May I request everybody to please rise para po sa pagpasok ng honor guards. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus growing on before, Christ the royal master lives against the foe. Forward into battle, see his father's throne. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before, like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are praying where the saints have trod. We are not divided, all one body we. One is hope and doctrine, one is charity. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Onward, dear people, join our happy throng. Let with hearts your voices in the triumph song. Glory, love, and honor unto Christ the King. Peace to countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Pwede na po tayo umupo. Ngayon po may bingo on District Grand Knight,
Sir Knight Edmundo Bayani para po sa welcome remarks. Our dear orphans and family members of our departed brother, Sir Knight Pablo Mili, relatives and friends of the deceased, my dear brothers in the Order of Knights of Columbus, ladies and gentlemen, good evening. Today, we ask you to participate in the necrological services in honor of our departed brother, who belong to the Knights of Columbus, Dr. Jose Rizal Council 5507 at Calamba City, Laguna, and to the 43 Knights of Columbus, Makiling Assembly, ACN 2133 in Los Baños, Laguna. On behalf of the officers and members of the Knights of Columbus, Dr. Jose Rizal Council 5507, I extend to everyone our warm and sincere welcome. Thank you. Ang susunod po ay reading of eulogies. May I call on Sir Knight Angel Cristobal, Presentation of the order. recitation of the order and its dead. May I call on Sir Knight Lito Alibuton. On behalf of the Grand Knight who is not around tonight, siya po ang magbabasa ng recitation of the case order and its dead. We are gathered together this evening to pay our last tribute to our brother, Pablo Lim, whom God has called home. No more will he sit in our midst as he did before. His name brings back cherished memories of days of companionship, bound by ties that are not easily broken, for he was our brother. With him, we were taught the various lessons on the degree of our order, the mysterious letters E, F, M, M. Tempus fugit, memento mori. On our banner becomes the watchword that would guide our actions throughout life until the time when we should be chosen to partake of the reward prepared for us. Because of the swiftness of death and the uncertainty of this life, we are quite apt to look upon death with fear. We unconsciously acquire the attitude of the world by looking upon death with dread. To the world, death is the end of all things. But we realize fully well that there is much more to death than this. Death is not the end of life. Death is but the beginning. This life that we cling to so lovingly has very little to offer to us. Hardships, sickness, worries, a constant struggle against temptation. And this is our lot. But death offers us a release from this hardship. It does more than that. It opens for us the door to a new life where joy and happiness is the reward of everyone attaining salvation. This is why we were born. This is why we must endure the hardship of this life,
so that we may be worthy to enjoy the rewards in the next. How fittingly it is this sentiment expressed by an English priest, a convert on his deathbed. When asked if he feared his approaching death, he replied in words such as these: "Of course not. Why should I? I have been waiting all my life for this moment." This should be the sentiment of every Christian. There should be not uncertainty in anyone's mind concerning the salvation of their souls. We are the ones to determine our eternal destiny. If we follow the commandments of God as taught by the church and advocated by our order, if we make the two great commandments, the love of God and love of neighbor, a vital and activating force in our daily lives, we have every reason to believe that one day we too shall join our brothers who have gone before us in the kingdom of heaven. But there are many who do not attain heaven immediately. They remain as potential saints in purgatory. Although they can help us, they cannot help themselves. They must really wait until they have atoned by their sufferings for all their sins. And yet, they are not helpless. For we, by our prayers, can be the means of their speedy release from their place of torment. Nor shall they forget us who have been friends in need when they are numbered among the saints in heaven. Imagine the gratitude that they will feel for us who have aided them in attaining the great happiness they now enjoy. We will be certain that there is a saint praying for us before the throne of Almighty God, praying that God in His infinite mercy will one day welcome us to the eternal reward that they now enjoy. Just as the universal church is part of the communion of saints, so too can we as an order, even as a council of the great order, have our communion of saints, and whereby we, the knights militant on earth, can pray for those whose departure we mourn. And we can be certain that we, both militant and suffering, will receive the blessing of Almighty God through the intercession of these members of our order who have already attained sanctity in the kingdom of God. We should therefore inaugurate a practice in our daily lives of praying often for our departed brothers. Let us not confine our prayers to the month of November or to a single commemorative service, but rather, whenever their names are mentioned, let us pause for a moment and pray. Now, we call on Sir Knight Angel Cristobal and Sir Knight Mario Lamas to give us light if who is Sir Knight Pablo Lee as member of the Knights of Columbus. Noong
Noong nakaraang Miyerkules Santo, kami ni Sir Knight Pablo at District Deputy Jolie Robles and Granite ay magkakatabi sa upuan noong papasa ng Miyerkules Santo. Noong Huwebes Santo ng gabi, 11:30 to 12, ay nandun kami ni Sir Knight Pablo, magkatabi kami, at si Sir Knight Jolie District Deputy Jolie Robles. Si Sir Knight Pablo ay talagang napaka-humble at mabait. Dahil doon pagka kami may meeting at kami nag-aalusal, ay Sir Knight Pablo ang siyang nag-iintindi ng siya ang kusang loob na nag-iintindi ng aming doon sa aming chamber. Siya nag-iintindi ng lahat. Kapag may meeting kami sa Los Baños Assembly, ay dadaanan namin si Sir Pablo at siya ay mapwera lang kung siya ay may naramdaman, siya ay automatic na sumasama sa assembly. So FN, si Sir Pablo ay laging present sa assembly. Pagka dinadaanan basta automatic na yun. Pagka dinadaanan at pupunta sa Los Baños sa assembly, ay si Sir Pablo ay automatic na nagpupunta kasama namin. Kaya si absent, kung absent ang Kalamba at wala si Sir Pablo. At ang kanyang anak na si Lisa Lynn Gonzalez ay kasama ko sa alumni na St. John. She very like her father, ay talagang very supportive si Lisa sa alumni ng St. John. Kaya Sir Pablo, mamimiss namin ng aming council, yung presence, especially pagka third Sunday ng of the month. Mamimiss namin yung presence, lalong-lalo na sa ako, mamimiss ko dahil hindi ko akalaing ikaw ang nag-ano ng usually kakapisip kami sa umaga. Yung aming pinagkapihan ay si Sir Pablo ay talagang very humble na talagang siya ang mismong nag-iintindi ng aming almusal. Siguradong sabi nga ni Mrs. Lim at saka ni Lisa Lim, ay ikaw ay bago namatay ay nakapag-komunyon. Kaya nasisigurado ko na ikaw ay diretso na sa langit. Ilan po at salamat. Maraming salamat po, Sir Knight Marilamos. Now, Brother Engin. Magandang gabi po sa inyo lahat.
matagal na kaanib sa Council ng Dr. Rizal 5507. Ako po ay 34 years na sa Knights of Columbus. Kaya tayo po ay honorary member na. Kaya ito pong iniatang na aking mga sasabihin sa inyo ngayon ay bilang sa pinakamatanda at co-founder ng aming council ay inilalahat ko lahat yung aking nalalaman sa ating kaibigan na si Pablo bilang isang masigasig na kapatid sa pananampalataya at sa mga paggawa sa ating ilang simbahan. Permit me to read the family background of our brother Pabs. Bago susunod yung kanyang mga aming nagawang dalawa bilang isang tunay at masigasig na magkapatid. Noon, hindi pa kami Knights of Columbus. Si Brother Pab, noong maliit pa, pumasok sa elementary school sa Dr. Jose Rizal Elementary School sa Central 1 ng Calamba. Ang secondary education niya, siya ay nagtapos sa St. John Academy, batch 55. Sino po ang mga batch 55 dito sa St. John Academy? Ang kasabay nito, si Dr. Alvarez Norma, na asawa ni Sir Knight Risky de la Rosa, na pareho ngayon nasa abroad. Si Brother Pabs, nagtapos din ng stenography course. Kaya marunong siyang mag-steno. Magaling yan. 4 years after graduation, nag-apply siya ng trabaho sa Dr. Jose Rizal Memorial Hospital, yung luma, yung nasunog dito sa tabi ngayon ng bulwagan ng Katarungan, ng katabi noon basketball court. Sa pamamagitan ni Dr. Heriberto Aguilar na kanyang ninong, tinulungan niya na para mag-seminar, mag-aral, para maging helper at attendance sa medical, physical at saka lahat na gawain sa ospital na kanyang inaplayan. Noong 1980, umuwi si Brother Pablo pagkatapos na nakapagtrabaho ng mahabang panahon sa Jose Rizal Hospital na dito sa Calamba noon, yung luma. Pagkatapos ng matagal na panahon ay nag-apply siya ng trabaho sa abroad, nagpunta sa Saudi. Matagal din siya. Tapos umuwi, nagpakita sila ng kanyang naging asawa, Sister Nene. Noon ang kanyang pangalan, Tomasa Miranda Araneta from Imus, Cavite. Sila Cavite. Ito po, nung kasal nila ay napakaswerte dahil yung darating bukas na kapatid ni Brother Pam, yun ang kasabay niya ng kinasal noon. Nagkaroon ng okasyon na double wedding. Napakasaya ay tumama pa sa fiesta ng ating bayan. 24 ng Hunyo 1980, noon kinasal sila. Ang magkakapatid na sila Brother Pablo ay 11.
Ngayon, apat na silang buhay. Dalawang lalaki at dalawang babae ang natitira na lang ngayon. Itong mag-asawang ito, nagbunga ang kanyang pagmamahalan ng apat na magkakapatid. At ang panganay ay si Risa, sumunod si Ardin, pangatlo si Melinda, at ang bunso si Alicia. Ngayon, ang aking pong masasabi ngayon ay yung mga nangyari sa amin dalawa bilang masugid na magkaibigan bago pumasok sa Knights of Columbus yung panahon yun. Panahon na yata noon ng martial law. May pangyayari noong si Brother Pam ay kasalukuyan ng nagtatrabaho sa Dr. Jose Rizal Memorial Hospital dito yung nasunog bilang isang attendance at masipag na katulong ng mga gawin sa ospital na yon. Siya ang lagi kong nilalapitan noon para tumulong sa ating mga pinapasok na pasyente. Isang araw, may nangyaring aksidente sa Parian sa highway. Galing ako noon sa Lawa, na mista, kami mag-asawa. Kasama ko, isang anak kong babae. Nagkakagulo doon sa itaas ng highway sa tapat ng bahay ni Mr. Belarmino. Yun na may bangin doon, malalim. May taklan doon. Malapit doon sa gasolinahan ni Mr. Papon. Nahulog yung isang mama na nakasakay sa motor na hindi malamang saan pupunta pero palagay ko papuntang Batangas. Nakita ko ng karami tao nagkakagulo. Sabi ng misis ko, "Uy, tumigil ka, ating tignan kung sino yung na-aksidente." Bumaba ako. Tinignan ko isang lalaki na dumuan na naghihingalo na. Nagpatulong ako doon sa mga barangay tanod, dinala ko sa ospital, kami mag-asawa. Pagpasok namin sa ospital, sumalubong kagad to si Brother Pablo. Ano nangyari diyan? Ano nangyari? Meron ka akong na-aksidente. Ang bilis, ni Brother Pab, sinakay sa stretcher, pinasok sa emergency room. Sabi niya, "Hoy, pagtala kayo ng mga bulak, mga palinis, at dami sugat, yung dulo ang sugat, at ihanda ko yung panahe." Hindi na niya nireport kay Dr. Flores at saka Dr. Panaligan na doon sa opisina si Dr. Flores at si Dr. Panaligan nasa labas. Nagtawag pa ng kasama, si Dick at saka si Mr. Roselio, si Tanggol, nakatulong niya na naglinis sa pasyente. Napakabilis kumilis ito. Kasi nung panahong yun, kahit na hindi ka pa doktor, hindi ka nurse, o nag-aral mataas tungkol sa medisina, pwede ka nang tumulong as attendance. Siya na nagtakahi. Si Brother Pab, napakabilis niyan. Kabisado lahat. Kita ko yung ginagawa niya. Kaya yung taong yun, wala pang malay. Sabi ko, "Brother Pab, bakit hindi natin kabitan ng oxygen at saka swero?" Ay di pumasok. Dala na kaagad yung oxygen at saka swero. Pagkatapos noon, tinanong ko, "Ano kaya may pag-asa pang mabuhay?" Teka, tatawagin ko si Dr. Panaligan. Pumasok doon sa kwarto. Wala pala si Dr. Panaligan na doon nagtutunghis na sa labas. Kasi Dr. Flores, pang-usap naman niya ni Mr. Nevarga, si Brother Incio. Nag-aking granite natin doon sa opisina. Bakit? Huwag po, walahin niyo. Kasi emergency. Kailangan sabihin niya kagad kung anong gagawin namin. Maya-maya, at
After 6 hours na naghintay kami, natakuhan yung pasyente. Saka dumating ngayon si Dr. Palaligan. Ay di, sabi ni Brother Pab, Brother Angel, pasensya ka na, nakakaya. Ako, ang helper, ako pa doktor dito. Ako nananahit. Nakita mo naman ginawa natin, ano? Oo, pero huwag ka na maingay. Huwag ka na, basta panloorin niyo gagawin ko. At hindi ngayon, sabi ni Dr. Palaligan, kilala niyo ba yan? Sino ba nagdala niyan? Ito, si Ahel. O ano, kamag-anak mo, pumirma ka sa information, ha? Pag namatay yan, ikaw lahat ang mananagot niya. Sabi ni Brother Pabel, Dok, nagtawag-gawa na ngayon tao eh. Bakit gano'n na salita niyo? Nakakaya, sabi gano'n, hindi naman kilala ito. Pilit up lang sa highway, sabi gano'n. Hindi ngayon, hanapin mo yung ID, yung driver's license. Takbo ako, dala ko yung order, pumasok ako dito sa pinangyarihan aksidente. Inabot ko si Mr. Federico Perez, isang barangay talo, hawak-hawak yung ID. Sabi ko, Brad, yun ba yung ID nung aksidente? Oo. Akin lang, at tinahanap ni Dr. Palaligan for identification. Balik ako sa ospital. Pinakita ko. Makita niya ang pangalan ng pasyente, Roberto Palaligan. Sinuntok ni Dr. Palaligan yung lamesa at natayak. Bakit hindi sinabi agad? Pamangkin ko sa bisa dito. Sabi ko, Dr. Palaligan. Ay, Doktor, ay wala, nasa labas kayo eh. Naglalaro kayo eh. Naku, tinapot ako ulo, umalis na. Tapos nagpaalat ako, Brother Pab, bahala ka muna dyan sa pasyente natin, ako yung sa bahay. Bakit? Iwanan mo ako, hindi. Kukuha ako mga damit, yung tasya, ibihisa ko, ay puro dugo eh. Mababaho na yan, sabi ko gano'n. Takbo ako, wala bang 30 minutes. Dala ko na yung tatlong pares na damit, mga t-shirt, mga short, binisa ko na, pinulasa ko muna. Tapos sabi ni Dr. Palaligan, ba? Ang ganda na lakay pala ito, mabisa. Sige, yaksa niyo sa taas, lagyan niyo sa first class sa kwarto. Alagaan mo, sabi kay Pablo. Sabi ni Dick, Sir, Dok, kami na bahala. Sige, alisin niyo yan ha. Pag may nangyari yan, sagutin niyo yan. Sabi ni Dr. Los Panganiban, pambihira na doktor nito yun. Lasing ko na, nagtutunghis pa, may pasyente, pamagin pa yung pasyente. Sabi ni Brother Tagtol, siya, huwag ka na maingay. Sabi mo gano'n. At alam niyo, yung pangyayari niya, sunod-sunod ang aking ipinasok na pasyente. Yung nasunog na 3 batas turbina, nasunog sa loob ng bahay, dinala ko yan. Sabi ni Brother Pab, nako, mahirap na ito, 3rd degree. Pumarap ka ng itong gamot, marami kailangan. Pinuntahan ko si Dr. Yu, Dr. Elasigo, lahat, mga nais yung Columbus na, nilapitan mo, nagbigay lahat ng tulong, kami mag-asawa, mga dextrose, lahat, dinala ko. 6 na araw, ay talaga namin gano'n ni Brother Pab. Doon sa 3 magkakapatid, isa lang ang nabuhay. Sumobra ang pagkasunog. Pero nagpasalamat din ang pamilya. Sumunod, yung incident sa train, yung nag-amok na train na biyahe Bicol, ang dami naglundagan, namatay yung iba sugatan, dinala namin dyan. Sabi na Paduan, hindi, ang dami nating pasyente, paano ba yan? Kasi makatulong natin. Alam niyo kung bakit binabanggit ko na ako'y kasali. Ako po ay appointed ni Monsignor Poblete Naon na kinatawan ng Service Committee, yung Action Committee, Social Services ngayon, na ating nurses noon. Ay nire-represent ko yung vicariate ng Alaba. Kaya lagi ako agapay
sa mga ospital, sa mga preso, sa mga hinuhuling adik, pinatrabaho ko ng araw for 12 years. Ngayon, nung makilala ko na si Brother Pop, may nag-sponsor sa kanya na pumasok sa Rizal Columbus. That was August 30, 2003, nung nag-exemplified siya ng first degree. Sunod-sunod yan na napromote siya hanggang 4th degree. Itong 4th degree na, pero mula nung naging 2nd degree, napakasipag yan na kaming dalawa ang laging magkaagaway sa simbahan. Ano mang gawain ng liturgical committee, maski hindi ko sabihin, pag nayanan sa simbahan, nandun sa tabi ko, ano ba ating babasahin? Ikaw na mauna, ako susunod, ano ba yung rosaryo? Sabi ko, sa Virgen Maria. Sige. Isa, iniiwanan ko na siya na lang mag-isa, tapos babalik ako. Ganon si Brother Pag, laging handa sa gawain ng simbahan. At itong tayo nagkaroon ng committee sa ating Council 5507 na pinangunahan ni Brother Romales Jolie. Laging siya ay mas matindi ang kanyang pagkilos, pagtulong sa akin kasi member ko siya sa charge committee as directorate of the charge committee. Kasi hindi ko sabihin yung gagawin niya, alam niya yung buwan ng Enero hanggang December, alam niya yung parochial pastoral. Meron na siya kopya noon. Alam niya kung anong pizza, anong ang gagawin. May kopya na siya, alam ko nito. Kaya, walang ka-problema sa kanya. At alam niyo, isang araw, pagkatapos ng meeting natin ng last December, that was December 16, that is third Sunday, yun ang ating pagbabantay sa Adoration Chapel na schedule ng Rizal Columbus sa church organization, kanya-kanyang schedule na pagbibigil sa ating Parish Adoration Chapel. Nag-usap kami, Brother Rigel, ano bang oras ang bantay mo? Sabi ko 5 to 7. Ba? Maipli naman. Walang tao ka na babantay. Mauna na ako, nauna siya. O sige, susunod ako. Ay di dumating ako doon, palingon-lingon lang yan. Sabi ko, bakit? Ako hindi may nararamdaman parang hinahapo na naman ako, saka sumasakit ang tiyan ko. Binunod ko yung bag ko, inilabas ko yung sandwich, siguro gutom lang yan, kumain ka muna na sandwich, at saka iced tea. Hindi kumain, kung ano yung pakiramdam mo, sabi, nabawasan na yun kayo yung nararamdaman ko. Pero, hinahapo ako. Hinapa ko yung bulsa ng aking bag. Nakita ko yung salbutamol na pambumba sa bibig. Dalawa yun. Binigay ko yung bago. Subukan dito, alugin mo muna. Kung itapat mo sa bibig, pipisilin mo after 3 sip. Hindi ginawa niya. Naku, ang sarap. Kaibigan ka talaga. Matalik na kaibigan. Pero ikaw yung kailangan ko, nasa iyo pa na. Sabi niya, siya, magpahinga ka muna bago ko umuwi. After 30 minutes, nagpaalam na. Siya, diyan ka muna. Huwag ka na alis hanggang alas 7 ng gabi. Wala na dumarating. Hinintay ko na siya ng umuwi. Lastly, itong Miyerkules Santo, yung sinabi ni Brother Mark. Schedule naman ang Rizal Columbus na mabasa sa Pasyon 7:30 sa 8:30 ay nahuli ako
ang inabot ko na yung bukas loob sa Diyos at saka yung kasama pa nila sa grupo. Nakibabasa na ako. Ay nandun si Brother Pam nakaupo sa tabi na lamesa ng mga pagkain. Tapos sabi sa akin, Brother Hidel, baka ikay nagugutom na bago ka bumasa ng pasyon, kumain ka muna ng arroz caldo. Pero uminom ka muna na sarabat na luya. Nagluto ako, balangit ako, isang kasirula, ang init, umusok. Uminom ako ng kalahating tasa siya, bumasa ka na ng pasyon. Palingon lang ko, lingon ni Sister Nene, tinitignan ko ano ginagalawa namin dalawa. Ayan, tinitignan ka ako. O siguro tinitignan ako, baka ako yung natutumba na. Hindi, sabi ka na. Eh di ngayon. Kaya, alam nyo, si Brother Pam, lahat ng karaingan niya sa kanyang katawan, dinadaig lahat sa akin. Kaya ako'y natutuwa kahit wala na sa ating piling ngayon, ay alam na natin na siya ay makakarating sa kanyang parumunan na matiwasay. So, Brother S.K. Padolin, we salute you for your loyal and faithful obedience to our fellow knights, the community, and our church. You really committed your unselfish time, talent, and treasure for the advocacies that Venerable Michael Baptiste bequeathed to us as soldiers and apostles of Christ. You are so humble, sincere, in complying the missions of our church committee as directorate of the church. Haharap na naman ako ng isang katulad mo na laging kasama ko sa vigil, rosary prayers, and devotions to Mary and other saints. I will be missing you so much, Brother Pam. And lastly, may the angels and saints accompany and guide you in meeting our patron saint, Nuestra Señora de Guadalupe and Venerable Mac Gidney, to the peaceful paradise of our Heavenly Lord God. Amen and amen. Salamat. Ngayon po, itawagin naman natin si Sir Knight Lito Alibuton upang i-discuss po sa atin kung sino si Sir Knight Pablolin bilang isang kaibigan. Marami nang nabanggit si Brother Angel na trabaho sa Knights. Kaya siguro itong sasabihin ko ay kapiraso lang. Actually, bago ko simulan kung paano talaga ang mga inaasahan sa isang magiging miyembro ng Knights of Columbus or isang Knight of Columbus, sabi ko nun kay Brother Pabs, sabi ko, Pabs, alam mo, kay Binatilio pa lang, high school sa St. John Academy, ay nakikita na kitang uma-assist sa misa eh. Kaya ako nasa grade school pa noon, siguro, sabi ko, nakikita na kita noon, palagi kitang nakikita. Kaya, nung sumali ka, ay natuwa ako sapagkat alam kong bago pa man sumali, ay talagang ikay nagsisilbi sa ibahan. Kasi ang unang kinakailangan sa isang sasama sa Knights of Columbus ay yung tinatawag na practical Catholic. Yung Katolikong talagang ginagawa ang magawain ng isang Katoliko. Yan ang talagang inaasahan. Kaya iyan sa pagpasok, napakahalaga niyan na yung isang taong papasok ay nire-recommenda mo kung sino mang miyembro ng Knights of Columbus ang
rekomenda ay alamin kung ano talaga ang ito ba talagang practical Catholic or shall we say practicing Catholic. Kaya ito'y bago talaga yung tinatawag namin ma-exemplify sa 5 degrees ay nire-review ang information tungkol sa kanya. Tinatanong at inaasahan na bukod sa practicing Catholic ay maibibigay mo ang iyong tulong at oras para sa Knights of Columbus. Doon sa puntong yun, yung oras para sa Knights of Columbus, yung mga oras para sa Knights of Columbus, sabihin na natin siguro very important kasi nabanggit na ni Sir Knight India kung ano itong mga gawain pangsimbahan na dapat ina-attenda ng mga Knights of Columbus. Ganon talaga si yung third Sunday of the month. Iyan ay talagang during the time na halos sinasabi na namin na ako'y nasa congregation team na reserve the third Sunday of the month for the Knights of Columbus. Sapagkat sabay-sabay tayong sisimba at sabay-sabay tayo mag-aagahan at pagkatapos tayo ay magkakaroon ng business meeting. Para naman doon sa mga nagiging officers na isa doon si Sir Knight Pablo ay dapat naka-reserve ang second Sunday of the month kasi yun ang officers meeting. And then in the afternoon, reserve it for the Makiling Assembly. Yun naman ay para sa mga 4th degree. Actually, there are 4 degrees. 1st degree, 2nd degree, 3rd degree, and 4th degree. At sa bawat degrees na yan ay talagang we have some principles na sinusunod. Kaya sa gawain talaga ng San Knight, palaging nandoon si Sir Knight Pablo. Wala siyang ano. Sabi nga ni Brother Angel, maulit ko, kung dumadaing man si Sir Knight Pablo, dito na lang bandang huli kasi hindi pala daing yan. Hindi yan pala dahilan. Walang malinggirin yan. Hindi niya sinabi, marami akong gagawin, hindi ako makakarating. Hindi siya ganun. Wala siya nun. Kasi yung gusto, may kasabihan tayo, yung gustong dumalo, walang mga dahilan sinasabi yan. Ay gano'n siya palagi. Ang ilang pagbibigay halimbawa na marahil ay hindi masyadong nabanggit ni Randall. Una, nung magsimula kaming kumanta sa choir, kasama namin si Sir Knight Pablo. At alam kong later on ay umalis na si Sir Knight Pablo, siguro yun nararamdaman na niya, mahirap kumanta yung hinahabok. Pero hindi rin niya sinasabi nun. Hindi siya nagdadahilan, sila hindi na ako dadalot, ako yan. Na hinahabong ganon. Hindi siya pala na kasi alam ko yan kasi matyaga siya. Secondly, yung sinabi naman ni bilang trabaho niya sa aming council, lalo na nung ako ay Grand Knight, si Resty ay Grand Knight, wala pa siyang ganyan, hindi pa siya hinahapo noon. Palagi na lang na rating ready ang aming Knights of Columbus chamber. Malinis. Marinig ng mga kasabay ko siya na ano, kaya sabi ni Sir Knight Pablo, sabi ko, buti may susi ka. Eh, dapat may susi ako nag-prepare nito before our meeting. Kaya malinis yun palagi. Well, aside from that, ay ito'y kwento mo rin kasi itong isang nakakatawang sitwasyon na pareho lang kami kamite pero
pagkalayo namin at saka kami tumangan. Nung after yung paglilinis namin sa council chamber, sabi ko, Paps, magmerienda muna tayo. So sabi ko, Paps, na gusto mo? Hamburger? Saka soft drinks? O sige, sabi niya. Hindi ko order ako. Sabi ko, 2 hamburger nga at saka 2 Coke. Ngayon, ang sagot ng babaeng itinda, Sir, wala na pong ham. Burger na lang po ang meron. Ang sabi ko, kumiti si Paps. Sabi, sige, burger. Siguro hindi na babae na yung hamburger, ay yung burger, ay yung short na hamburger. Hindi niya. Kaya kami paragi, tamang-tawa si ano, pero pinigilan namin ng ano. So maraming kaming light moments really, Paps, na in preparing the council for a meeting. So, kung hindi siya nagkakasakit, kung hindi siguro nagkakasakit na ganyan, ang sasabi kong 100% ang attendance. Nung itayo namin muli, i-revive namin ang aming exemplification team. Kasama rin siya sa Martin eh. Later on na lang namin sinabi sa kanya, inunahan na namin siya. Kasi nga hindi nadain niya si Pops eh, na ako hindi makakatay dahil pag may practice, dumarating siya doon. Kaya noon mararamdaman sa pagsasalita niya na yun nga, hinahapo siya. Kaya kami ay nagkaroon ng mga alternate. Kaya si Sir Nadjani Tuwala. Ano. Then later sabi ni Pops, Gianni, ikaw na. At ano, ako lang atin. Pero ako yung pirmi na atin dito para kabisado ko ang parte. Nandun rin siya. Nandun rin siya. Katunayan na nag-exemplify kami unat. Nandun rin siya. Malinis si Pops. Katunayan siya ang huling ano eh. Lumalabas ng chamber. Ayaw man yung iwan ang chamber ng hindi ayos. Nung kami nagtayo ng ano, choir, sa panguna ni Sir Nigel, kasama rin siya sa caroling. Kasama rin siya sa caroling. Sa lahat ng okasyon na ginagawa yung tinatawag nating council meeting. At saka ano, isa sa maganda na ginagawa ni Pops kasi sabi ko kasi nung nag-Christmas party tayo, kasi for family kasi yun eh. Hindi lang ano yun eh. Although it's a fraternity and Knights of Columbus, it is a family and service organization. Dapat kasama ang pamilya. Kaya naman dapat sama ang pamilya. Kaya dapat malaman ng pamilya kung ano ang ginagawa ng knife, kung ano ang ginagawa ng padre ng pamilya, doon kung ano ba ang ginagawa nito mga Knights of Columbus. Kaya malimit dahil lalo na akong council director, sinasabi ko na isama natin ang ating mga pamilya sa ating okasyon, especially installation, sa lahat ng open ceremonies. Meron tayong closed ceremonies na hindi pwedeng makita ng iba. Pero yung open ceremony, kaya Christmas party na tumako, sabi mo dito, dahil yung pamilya, ay oo, tama yun, talaga naman eh. Ganyan yan, nung tayo ni Resty. At nung okay sumali ka ako, ganyan yan. Ang dami namin ng mga pamilya kasama talaga. Kaya, sa isang tama yung sinabi ng mga nauna na masipag. Masipag. Wala yan. Walang dahilan yan. Walang dahilan. And he has really a good sense of humor. Masarap na kausap. At lahat ng mga okasyon nga, magkakasama kami na ano. Kaya hanggang sa from here, madali yung naabot yung kanyang degree sapagkat talagang, ibig sabihin, sa isang tao is really diligent. Yan ang kailangan sa isang Knights of Columbus. Yan ang isang consistent. Yan ang kailangan sa isang Knights of Columbus. Hindi, kahit anumang okasyon ang dumating. Naalala ko, ngayon ako hindi nakarigalya kasi medyo, sabi ko,
Mahirap at ako'y sabi ko nga kay Norman noong gawa ng nakita pa kasi si Sister Nene, yung kapatid ko, pinupumusta ako gawa ng sabi ng ando si Kuya, hindi makalakaw. Sabi ko edad na siguro ito. Kaya nung natutas na sa nagulat ako, nagkila ako. Ganun pa man, ay itong okasyong ito, salamat sa aking mga kasamahan. Kasi sa maraming taon, talagang kumbaga ako sa mga Knights of Columbus ang lead na naghahanda nito. Bago at least ngayon, talagang salamat at kami maraming kami rin nilang talagang na ano. Kaya naabot nga ang 4th degree. At itong ganitong uri ng meteorological service ay ginagawa lang sa isang 4th degree. Kaya ang masasabi ko ay we will miss him na kasama sa bawat activity ng council. Ganun pa man, Sir Ned Pablo at sa kanyang pamilya, mapalag kayo at dapat ipagmalaki na mayroong padre ng pamilya ng kagaya ni Sir Ned Pablo. Maraming pong salamat sa live dito. Kaya naman po itawagin natin ang isa sa mga miyembro ng pamilya ni Sir Knight Pablolin para po i-describe niya sa atin kung sino si Sir Knight Pablolin bilang isang ama. Tawagin po natin si Brother Arvin Lee. Magandang gabi po, Sir Knights, sa aming pamilya, sa mga nakikiramay. Salamat po sa inyo. May nakalimutan po kayo, Sir Knight. Magaling po magtulit ang tatay ko. Ito po yun. Hindi ko po kulamin ng daliri natin sa mga natulik ng tatay ko. Magaling matulik ang tatay ko. Although hindi siya isang nurse o doktor, pero napakagaling po magtulik ng tatay ko. Ito po yun. Magaling din mong mag-trace ng ating ugat. Pagka medyo nahihirapan yung mga nurse, yung mga registered nurse talaga, ay siya ang tawag lagi. Sa mga bata na medyo malikot, siya po nakakapag-trace ng ating ugat para lamang malagyan ng dextrose. Pag summer, at nakakakita ako ng saranggola, hindi ko makakalimutan ang tatay ko dahil minsan naigawa niya ako ng saranggola. Siguro mga 10 taon ako noon. Maraming alaala na naibigay sa akin ng tatay ko. Tanda ko pa, kung alam niyo yung San Cristobal River, kung gaano kalayo yun, from our house doon po sa Del Pilar, bumabagyo noon, naandun po ako sa kabilang ilog, dinalhan pa niya ho ako ng jacket. Ewan ko kung maramdaman niyo yung sakripisyo na ginawa ng tatay ko para lamang ako madalhan ng jacket. Tumawid siya ng ilog ng Banyadero, tinawid niya ho yung kapukiran ng Banyadero, madalhan lang po ako ng jacket. Dahil malakas po ang ulan noon.
Yun ay panahon na kung saan ang pilapil ay putik na putik, wala pa po yung kalsada ng araw na yun. Kaya napakahirap po sigurong makalimutan nga ang ganitong klaseng tao. At totoo naman, kayo ho ba'y makukumbisi ko na ang tatay ko'y mabait. Mabait ho ang tatay ko. Hindi niya ho kami pinahirapan. Nung nagpaalam siya sa amin, I mean, nung umalis po siya dito sa atin, hindi niya kami binigyan ng problema na kung anong dapat namin gawin. Umalis na lang po siya ng payapa. At siguro, dahil mabait siya, mabait din sa kanya ang Diyos. Dahil hindi na rin siya pinahirapan pa. Hindi na pinagtagal na siya ay nalikipan dibdib bago siya tuluyang mawala. Naging mabait din sa kanya ang Diyos dahil siya isang mabait at mabuting ama. Ang lagi pong binabanggit sa akin ng nanay ko at sa aming mga kapatid, ang tatay ko daw po ay napaka-thoughtful. Naniniwala po doon. Thoughtful po ang tatay ko. Tuwing lalabas po siya sa ospital noong araw, may dala po yung pansit. Gigisingin pa ho kami lahat para pagsalu-saluhan yung pansit na yun. Yung isang balot. Yung bang ganun kasimple, pero kahit antok na kayo, pipilitin kayong gisingin ng ama nyo para lamang mapakain kayo, yung ma-share na yung kanyang thoughtfulness ni Kana na ipadama po niya sa amin. Sabi ng nanay ko, thoughtful nga ang tatay. Tuwing may okasyon, Valentine, birthday ng nanay ko, lagi po yung may rose. Tapos naman ang nanay ko, nagkabala ka pa. Sana pinero mo na lamang. Hindi po. Ganun po talaga ka-thoughtful ang minsan nagbe-birthday yung mga apo niya, yung mga pamangkin, mga apo nga, o tama po, apo. Kahit pa paano, kahit po wala na sa trabaho, nag-share po siya ng ice cream. Iga nga, pilit niya ipinakikita na siya ay isang lalaki, siya ay isang ama na alam niya ang responsibilidad kung paano ang tumayo bilang lalaki. Papasalamat din naman po ako sa mga nights at hindi ko akalain na fourth degree pala ang tatay ko. Pagpaumanin niyo po. At sabi pa nga ni Sir Mike dito, fourth degree lamang ang binibigyan ito ng klase ng meteorological service. Nakakatawa po ng puso. Kaya maraming salamat po sa inyo sa mga ramay. Sa marang po mga salamat. Pero may tatanggibaho naman namin ang aming kasiyahan. Tayo, napakaraming tao lagi. Hindi ko malaman kung bakit, kung paano ginawa nyo. At ika nga, ang daming tao lagi na nakikiramay. Hindi namin akalain na maraming nagmamahal pa rin sa tatay ko. Siguro, namuhunan din ang tatay ko. Kaya, naniniwala ako, mabait ang tatay ko, responsable. Tatay na tatay. Tay, maraming salamat at kami magkakapatid kasama ang nanay, ang pamilya namin ay naitaguyod nyo. Narating namin ang ganitong sitwasyon na alam naman namin na hindi magagawa rin naman.
ika nga ng isa. Nandiyan kayo. Alam ko na gabay din ang inyong pinapilan sa inyong ilagay ng sunod. Noong bata pa ako, magkasabay kami naglalakad ng tatay ko along Del Pilar Street. Ang sabi, ba magkamukha kayo para kayo pinagbiyak na bunga. Teka muna po. At totoo lamang po, sabi niya, kaya lang, para daw kami pinagbiyak na bunga. Kaya lang, ang side comment, mas pogi yung tatay. Nagkaroon na po ako ng asawa. Kasabay ko na ho yung anak kong lalaki. Naglalakad din ho kami along Del Pilar Street. Mas pogi yung anak. Ito po yun. Hindi nga yata ako nagkaroon ng pagkakataon na masabing pogi ako. Meron pala may sabing pogi ako. Nanay ko. Totoo po yun. Kita nyo. Napakagandang lalaki ng tatay ko. Do you agree? Pogi ang tatay ko. Di ba? Napakagawa po. At kahit nakahiga na, napakaganda pa rin magdala ng inyong tatay. Saludo ko sa inyo. Tapos na po nalawang tayo sa taas. Akala ko nga tayo, dadalhin niya yung espada. Akala ko, kayo babalik kay San Miguel Arcangel. Dahil dito. Kasi hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa Maraming pong salamat. Kung minsan naalala ko rin si Brother Pabs. Pag kami po ay nandun na sa taas at umaakyat, habang sila nakaakyat na sasabihin ko sa kanya, Brother Pabs, manigarilyo muna tayo. Kasi ang ginagawa po niya noong malakas pa, kahit kami nag-meeting, lalabas yan at maninigarilyo. Noong ayaw niya lang manigarilyo, nire-reverse psychology ko siya. Sasabihin ko, Brother Pabs, baba muna tayo at manigarilyo tayo. Sasabihin niya, uy, huwag mo yan sa'yo. Kaya po siya, hindi rin namin siya makalimutan. Ngayon po, let us call yung grupo po ni Sir Knight J. Cruces para po sa isang intermission hymn na ang title natin na kakantahin ay Never My God to Thee.
po ang presentation of KC Dr. Rizal Council ng Resolution of Condolence na pangungunahan po ni Sir Knight Ray Tortona, Perpetual Mass Card na pangungunahan naman ni Sir Knight Jan Tuala, at Fraternal Assistance na pangungunahan ng ating Sir Knight Pipito Canigosa, ang ating pong Financial Secretary. Bago po basahin itong resolution of condolence, habang kanina po tinitignan ko to ay March 31 namatay si Sir Pops. Ito rin yung birthday ko. Kung siguro nagse-celebrate ako ng birthday, kinabukasan na nabalitaan ko na wala si Sir Pops, ay ako'y ngayon po. Kaya Sir Pops, ting birthday ko, alalahanin kita. In memory of Brother Sir Knight Pablo Lim, whereas it has pleased Almighty God in His infinite wisdom to call from our midst our beloved brother who departed this life March 31, 2013, and whereas by his death our council has sustained the loss of an exemplary Catholic gentleman and worthy knight of Columbus, therefore be it resolved that our departed brother be remembered daily in a special mass offered for the repose of the souls of all deceased brother knights at St. Mary's Church, the birthplace of the order in New Haven, Connecticut, USA. Be further resolved that while we bow in submission to the will of our Heavenly Father, we mourn the loss of our brothers who has been taken from us. And we further resolve that this testimonial of condolence duly signed and sealed be offered to the family of our departed brother knights as an expression of our heartfelt sympathy. Signed by Sir Knight Bernabe Corpus as Grand Knight, and Sir Knights Edmundo Bayani, Deputy Grand Knight and Program Director, and Sir Knight Angelito Alibutod as Council Director. Sir Knight Jan Tuala. This certificate that Sir Knight Pablo Lim has been enrolled in the perpetually approved Missionary Association of Mary Immaculate, and is hereby entitled to share forever in the daily masses, prayers, good works, and sacrifices of the missionary of Mary Immaculate throughout the world. With the prayerful wish of Knight of Columbus, Dr. Jose Rizal Council, 5507, address Calamba City, Laguna, Philippines, on April 5, 2013. Sir Knight Pipito Canigosa, our Financial Secretary. Hello, bago po ang lahat, taus-pusong pakikiramay sa mga naiwan ni Sir Knight Pops mula sa akin at sa aking pamilya. And let's also acknowledge the presence of our brother, Atty. Tony Lazarus. Medyo malabo lang. On behalf of Knights of Columbus, Dr. Jose Rizal Council 5507, as token of our appreciation for the services
that our deceased brother Pablo Bilin has rendered to the council to share the sorrows that you are experiencing at the moment for the loss of your loved one. Our departed brother, we are donating an assistance from our fraternal assistance fund. At saka special mention na si Sir Paps, siya ikasali doon sa tinatawag na Council Mutuary Benefit Plan. So, nakausap ko na po sa Intramuros, ay kausap ko na si Ma'am na after na maayos na ma-elevate si Sir Paps, yung po mga requirements hihingin ko sa inyo at makakatanggap po si Sir Paps buhat doon sa aming tinatawag na si MVP. Salamat po. Ang susunod po ay presentation of the KC District A62, Diocese of San Pablo. Ang pagbasa po ng resolution of condolence by Sir Knight Julie Romabilis, District Deputy A62. Bago ang lahat, gusto ko lang ako ipaliwanag yung District S62. Dito sa aming district, yung mga kasama kong councils ay yung sa Comatet, San Vicente Ferrer. Kaya lang hindi ko sila makakarating dahil town fiesta ho na lang. So sila ho nagpapaabot din ng pakikiramay sa inyo. So magitan ho ng kanilang grand night si Kevin Perez. Ngayon din ho yung St. Michael Council ng Kanlubang, nakikiramay din ho. Alam po nila na pumanaw na ho si Sir Knight Pablo. At ganoon din ho yung sa Parian, nagkataon ho na sila ho ay kasama sa selebrasyon o mga activities ng kanilang parish. Pero sila ho ay talagang nagdarasal din para ho malagay sa isang napakagandang pupuntahan ang aming hong brother Knight si Pablo. So ito ho yung resolution of condolence galing ho sa District S62. Knights of Columbus, Luzon Jurisdiction, Diocese of San Pablo, District S62, Resolution of Condolence. In memory of Sir Knight Pablo B. Lim, former warden of the Knights of Columbus, Dr. Residential Council, 5507. Whereas it has pleased Almighty God in His infinite wisdom to call from our midst our beloved brother who departed this life on March 31st, 2013, and whereas by his death, the district has sustained the loss of an exemplary Catholic and worthy knight. Therefore, be it resolved that while we bow in submission to the will of our Heavenly Father, we mourn the loss of our brother who has been taken from us, and be it further resolved that this testimonial condolence duly signed be offered to the family of our departed brother Knight as an expression. Ako yung bumibigat sa totoo ng po. Kaya maraming salamat. At ang yung aking nararamdamang bigat ng kanyang pagkalit dahil hindi ko akalain ngayon ay na-instant. Hindi naman lahat-lahat pero napakalaking kabawasan yung nakita ko hindi kami pinahirapan dahil sa totoo lang meron kaming pera, bariya na kung magkaroon ng mabigat na kasakit na mag-bedridden, talagang siguro ito yung mag-uungkap. Pero hindi nangyari yun dahil alam niya yun. Kaya siguro sa napakaiksing panahon, sa maiksing panahon umalis siya nang wala man lang ipinagbilin na ako'y natutulog na alam ko masama ang karamdam niya. Hindi man lang ako iminom, hindi man lang inising. At nang nagising na lang kami nakita kung sila ko na nakita kung hindi magandang kanyang dagay. Kaya hindi pinadala ko ng hospital.
Diyan siya. Totoo yung mga sinabi niyo. At hindi lang naman sa amin, hindi sa inyo. Miski sa pagtatrabaho niya sa ospital. Na may nakakatalo siya kasi hindi kami mga salita ano. Pero laging sinasabi si Pablo ganyan ko. Si mga kapwa na mga kasamahan sa trabaho, laging matulungin, madali siyang kasama, lagi siyang nakusuporta. Yun po, talagang totoo yun. Kaya siguro, ano man ang kanyang pagkukulang, ano man ang nagawa niyang pagkakamali o ano sa Diyos, sa nangyari ito, siguro siya madaling makakapasok sa kalamitan. Kahit manawari at sa awa tulong din naman ito. Kasi nag-asin yung kalikod dahil at nakaangkal yung mga pagdarasan at ng aming Panginoon. Sana po siya makarating sa kanyang kalikod. Masakit man po, pero ang laki ng nagawang pampalubag-loob sa mga nakakita ko sa mga kasamahan. Tignan yung alas 9 siya tumating sa ospital. Noong day, alas 9 niya siya inilagay doon. Dumating agad ang mga pamangkin galing Batangas. Sinabi ba sa sunod-sunod na yung tao, may ang tao sa amin, walang papel. Ang pusong pinapalan, tagapang-angga naman mga pamangkin din, mga kapagtaman. Siguro pati sa kanyang mga kamag-anak, mabait talaga siya. At lagi sinasabi nila, wala nang Kuya Pablong pupunta sa amin. Kasi sa lahat ng magkakapatid, sa totoo lang, narinig ng ating lumin, yan ang lagi ng dumadalaw ko, lumalapit sa mga kabataan. Kaya ako'y masakit may nagkaroon ng takusin. At maraming salamat po sa Knights of Columbus. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pati po, parating na rin po ninyo sa mga hindi nakadalo na nakikirapin sa amin. Maraming salamat po. Yun lang po at magandang gabi po sa mga. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay ang ating closing prayer na pangunahan ni Sir Knight J. Cornelius. Magandang gabi sa inyo lahat. Tumuko po tayo at bigay na bilang sinundo na panalangin para sa ating kapatid na si Pablo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, into your hands we commend the spirit of our dear brother, Sir Knight Pablo Ilim. Into your hands we entrust the forgiveness of all his sins. Bring him to the kingdom of heaven, where love and happiness reign. Lord, we pray that you take care of those you left behind. Give them strength to face the loss of a dear father and a loving husband. Help them in finding encouragement in life with your love. We pray that his way to the kingdom of God will be strewn with flowers without terms, and that he will be with you in heaven. The legacy he left with us is love of the country and neighbor, as dedication to the core principles of his life. As a true servant and apostle of the Lord, will remain as an inspiration to all of us who left behind. Lord, accept the soul of our departed brother, Sir Knight Pablo. Shower him with your love. Guide him to the path of heaven, where there are no sorrows, only happiness, where there is no pain, only contentment. We ask this in your Son's name, who reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Thank you very much. Bilang po tayo mo. Para po sa ating closing song,
Led by Sir Knight J. Coselles, entitled Sino Ako? Itong last respect natin sa ating bansa.
Other resolution. Paano na lang nag-pinjagi ito baka nandun sa kabila